Ang programang ito ay rated SPG, striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Dahil nga sa gustong-gusto bumawi ni Dr. Tanyag kay Annalyn at mas magkaroon pa sila ng bonding, ay dumalaw naman ito sa bahay ni Lynette, at isinabay nito si Annalyn sa kanyang sasakyan papunta sa seminar. Nakatulog naman si Annalyn sa biyahe, at inalalayan naman ito ni Dr. Tanyag. Habang ito ay natutulog ay masayang-masaya naman si Dr. Tanyag dahil nakakasama niya ang kanyang anak. Nang nasa seminar na nga sila dahil si Annalyn ang nag-represent ng department nila, ay proud naman si Dr. Tanyag kay Annalyn. At sinabi ni Dr. Tanyag kay Annalyn na sana ay ganyan din sayo ang anak ko, sana ganyan din si Zoe sayo, matalino at mabait na bata pa. Hindi kagaya ni Zoe na spoiled kagaya ng nanay niya, at hindi nagmana sa akin ang talino. Natutuwa naman si Annalyn sa mga narinig niya kay Dr. Tanyag, at sinabing kung andito lang din ang tatay niya ay siguradong proud din siya sa akin. Sa pag-uusap naman nila Annalyn at Dr. Tanyag ay narinig ito ni Zoe, kung kaya ay mas lalo pa itong nagselos, at sinabi ni Zoe kay Annalyn na palagi na lang itong pabektem at pabibo na wala naman sa lugar. Dagdag pa ni Zoe kaya ang tingin ng daddy niya at ng ibang tao sa kanya ay masama, at agad naman na sumagot si Annalyn at sinabing masama naman talaga ang ugali mo Zoe. Kung kaya sa sobrang inis ni Zoe ay tinapon nito ang kanyang iniinom sa mukha ni Annalyn, at dito ay tinamaan naman ang mata ni Annalyn at hindi ito makakita, kung kaya nalaglag siya sa pool. Tuwang-tuwa naman si Zoe sa nangyari kay Annalyn, at habang si Annalyn naman ay hindi marunong lumangoy, kung kaya ito ay nalulunod na. At dito ay pinanood lang siya ni Zoe habang nalulunod, dahil yun naman talaga ang gusto ni Zoe na makitang nahihirapan si Annalyn. Darating naman si Dr. Tanyag at nang makita nga niya na nalulunod si Annalyn ay agad niya itong iniligtas, dahil hindi nakahayaan ni Dr. Tanyag na may mangyaring masama kay Annalyn. At nang malaman nga ni Dr. Tanyag na kagagawan na naman ni Zoe ang nangyari kay Annalyn, ay mas lalo pa itong magagalit kay Zoe, dahil wala na nga itong ginawa kundi ang apihin at pahirapan si Annalyn. Sa kabilang banda naman ay nagigilty si Lynette, dahil hiniwalayan na ni Dr. Tanyag si Moira, at may iba ng mahal si Dr. Tanyag. Samantala, sinusuyo naman ni Dr. Tanyag si Lynette, pero ayaw niya at sinabing sila lang ni Annalyn ang may koneksyon at silang dalawa ay wala. Sa restaurant naman ay tuloy na ang plano ni Moira, na hanapin at alamin kung sino ang babae ng kanyang asawa. Habang nag-uusap sila Moira at ng lalaking inutusan niya ay nakita at narinig naman ni Lynette ang kanilang usapan, at dito ay kailangan na nilang mag-ingat. Dahil pag nalaman ni Moira na si Lynette pala ang babae ng kanyang asawa ay siguradong gagawing emperno ang buhay nilang mag-ina. Kung kaya naman ay pinayuhan ni Diyos sa si Lynette na iwasan na nito si Moira, dahil magiging magulo lang ang sitwasyon nila. Yan po ang ating dapat pagkaabangan, maraming salamat po sa panunood.